10 mga tao na namuhay sa kuweba. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang pamumuhay sa kuweba ay itinuturing na nakakatakot at mapanganib dahil sa mga hayop na maaaring sumalakay sa iyo tulad ng ahas. Pero sa kabila nito ay marami pa ring mga tao ang kinayang mabuhay sa loob ng kuweba. Maraming dahilan kung bakit nanirahan ang mga taong ito sa kuweba tulad ng kanilang pananampalataya. Ngunit sino-sino kaya ang mga taong ito? Kaya naman sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na nabuhay sa mga kuweba. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Saint Jerome. Si Saint Jerome, na kilala rin bilang Eusebius Hieronymus Sophronius, ay isang kilalang theologian, scholar. Ipinanganak siya noong 347 CE sa Stridon, na ngayon ay bahagi ng Croatia o Slovenia. Kilala si Jerome sa kanyang pagsusumikap sa pag-aaral ng Biblia at sa pagtra-translate niya nito sa Latin, na tinatawag na Vulgate. Ang Vulgate ay naging official version ng Biblia ng simbahang Katoliko sa loob ng maraming siglo. Nag-aral si Jerome sa Rome kung saan naging mahusay siya sa classical literature at retorika. Bata pa lang ay mahilig na siya sa pagbabasa at naging masipag na mag-aaral ng mga Greek at Latin texts. Sa kanyang paglalakbay ay nagkaroon siya ng malalim na karanasan sa spiritual at nagdesisyon siyang ialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Dahil dito ay nagbalik loob siya sa Kristyanismo at iniwan ang makamundong buhay. Isa sa mga kilalang bahagi ng buhay ni Saint Jerome ay ang kanyang paninirahan sa isang kuweba sa Bethlehem. Matapos maglakbay sa iba't ibang bahagi ng Eastern Empire ng Roma ay napagpasyahan niyang manirahan sa Bethlehem noong 386 CE. Doon ay tumira siya sa isang maliit na kuweba malapit sa pinaniniwalaang lugar ng kapanganakan ni Jesus. Sa kuweba ay ginugol ni Jerome ang kanyang mga araw sa panalangin, pagninilay at pagsusulat. Kaugnay pa nito, ang panahon ni Jerome sa Bethlehem ay napakahalaga dahil nagkaroon siya ng ambag sa Kristyanismo. Sa kuweba ay sinimulan niyang isalin ang mga teksto ng Biblia mula sa Hebrew at Greek patungo sa Latin. Ang kanyang pagsasalin, na tinawag na Vulgate, ay kilala dahil sa kanyang masusing pananaliksik at dedikasyon sa tamang kaalaman. Ang Vulgate ay naging opisyal na Biblia ng simbahang Katoliko at nagkaroon ng malaking impluensya sa Western Christianity. Bukod sa kanyang mga pagsasalin, ay sumulat din si Jerome ng maraming akda tungkol sa theology, mga liham at commentary sa iba't ibang aklat ng Biblia. Ang kanyang mga liham ay nagbibigay ng mahalagang pananaw sa mga pangyayari sa kanyang panahon at sa kanyang mga personal na karanasan bilang isang scholar at monk. Ang kanyang mga commentary ay nagbibigay linaw sa mga komplikadong isyu ng doktrina at pagkakaunawa sa Biblia. Sa kanyang mga huling taon ay nanatili si Jerome sa Bethlehem, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang mga theological activities at pananaliksik. Namatay siya noong 420 CE, ngunit ang kanyang pamana ay nananatiling buhay sa pamamagitan ng kanyang mga akda at pagsasalin. Number 2, Saint Anthony the Great. Si San Antonio Abad, kilala rin bilang Saint Anthony the Great, ay ipinanganak noong 251 AD sa Comanghit, Egypt. Tinatawag siyang Father of Monasticism at isa sa mga pinakaunang Christian hermit. Ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa pagbuo ng pamumuhay na nakatuon sa Diyos. Ayon sa kwento ni San Athanasius, iniwan ni San Antonio ang kanyang yaman at pamilya para magtungo sa disyerto, kung saan nagdasal at nagnilay siya araw-araw. Noong una ay nanirahan si San Antonio sa gilid ng isang libingan malayo sa mga tao para mapalalim ang kanyang pananampalataya. Pagkaraan ng ilang panahon ay lumipat siya sa mas malayong lugar sa disyerto at nagtayo ng isang komunidad ng mga ermitanyo. Kahit namuhay siyang mag-isa ay marami pa ring tao ang pumupunta sa kanya para humingi ng payo at tulong sa kanilang espiritual na buhay. Dahil dito ay marami ang sumunod sa kanyang halimbawa. Ang kanyang pamumuhay sa kuweba ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa material na bagay, kundi pati na rin sa pakikipaglaban sa mga tukso. Ayon sa mga kwento, madalas siyang tuksuhin ng mga demonyo na nagpapakita sa iba't ibang anyo, mula sa mababangis na hayop hanggang sa kaakit-akit na mga mukha para sirain ang kanyang focus at pananampalataya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ay nanatili siyang matatag at nagtagumpay sa pamamagitan ng panalangin, pag-aayuno at pagninilay.
Gayon din, ang kanyang buhay ay nagsilbing inspirasyon sa maraming Kristiyano na mamuhay ng may disiplina at pananampalataya. Hindi lang siya naging modelo ng kabanalan, kundi naging mapagmahal na tagapayo at guro rin sa kanyang mga tagasunod. Ang kanyang mga turo ay nakatuon sa kahalagahan ng pananampalataya, pagkakaisa at sakripisyo para sa Diyos. Naniniwala siya na ang tunay na kabanalan ay makakamit sa pamamagitan ng pagsuko ng sarili at pamumuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Samantala, namatay si San Antonio noong 356 AD sa edad na 105. Ang kanyang pamana ay nananatiling buhay sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang kanyang mga gawa at turo ay naipasa, generation by generation, at ang kanyang halimbawa ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Kristiyano na maghangad ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang kanyang buhay sa kuweba ay simbolo ng kanyang personal na kabanalan at pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Number 3, Saint Simeon Stylites. Si Saint Simeon Stylites, kilala rin bilang Simeon the Standing Man, ay isang sikat na Christian hermit at saint. Ipinanganak siya noong 390 CE sa isang maliit na village sa Syria. Mahirap lamang ang kanyang pamilya pero malaki naman ang pananalig sa Diyos. Bata pa lang siya ay mahilig na siyang magdasal at maglingkod sa Diyos. Noong siya ay 15 years old, ay pumasok siya sa isang monasteryo. Pero dahil sa sobrang tindi ng kanyang disiplina at sakripisyo, ay napagdesisyonan niyang umalis at mamuhay na lang ng mag-isa. Una siyang tumira sa isang maliit na kuweba. Pero naisip niya na kailangan niyang gawin ang mas matinding sakripisyo. Kaya nagpasya siyang tumira sa tuktok ng isang haligi o stylite. Ang unang haligi na kanyang tinirhan ay may taas na 3 meters. Pero lumipat siya sa mas mataas na haligi na umabot ng 15 meters. Habang nasa tuktok ng haligi ay hindi bumababa si Simeon kahit para sa pagkain o tubig. Ang kanyang mga tagasunod at bisita ang nagdadala ng kanyang mga kailangan gamit ang mga basket na hinihila pataas gamit ang lubid. Araw-araw siyang nagdarasal at nag-aayuno, madalas na nakatayo o nakaluhod ng mahabang oras. Tumagal ang kanyang pamumuhay sa haligi ng halos 40 years dahil dito ay naging kilala siya sa buong rehiyon bilang modelo ng kabanalan at dedikasyon. Gayon din, maraming tao, mula sa mga simpleng mamamayan hanggang sa mga hari at emperor, ang dumadalaw kay Simeon para humingi ng payo at panalangin. Marami ring himala ang naiulat na nangyari sa ilalim ng kanyang haligi. Dahil dito ay lalo pang nakilala si Simeon bilang isang banal na tao. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay ay nanatili siyang mapagpakumbaba at palaging itinuturo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian sa Diyos. Subalit, namatay si Saint Simeon Stylites noong September 2, 459 CE sa edad na 69. Pagkatapos ng kanyang kamatayan ay dinala ang kanyang katawan sa Antioch at inilibing ng may malaking paggalang. Ang haligi na kanyang tinirhan ay naging isang lugar ng devotion at patuloy na dinadalaw ng mga tao at pilgrim hanggang ngayon. Number 4, Francis of Assisi. Si Francis of Assisi o Francesco d'Assisi ay isang kilalang santo na ipinanganak noong 1181 o 1182 sa Assisi, Italy. Ang kanyang ama na si Pietro de Bernardone ay isang mayamang negosyante ng tela at ang kanyang ina naman na si Pica ay mula sa isang kilalang pamilya sa France. Sa kanyang kabataan, si Francisco ay namuhay ng marangya at komportable. Subalit, ang buhay ni Francisco ay nagbago dahil sa ilang mahalagang pangyayari. Ito ay sapagkat noong kabataan niya ay sumali siya sa digmaan laban sa Perugia kung saan siya ay nabihag at ikinulong ng 1 taon. Habang nasa bilangguan ay nagkasakit siya at nagsimulang mag-isip tungkol sa kanyang buhay. Pagbalik niya sa Assisi ay nakaranas siya ng mga kakaibang karanasan kasama na ang pagkarinig ng tinig ni Kristo na nagsasabing, "Ayusin ang aking simbahan." Pagkatapos nito ay tinulungan ni Francisco ang pag-aayos ng mga simbahan, lalo na ang simbahan ng San Damiano. Ipinagbili niya ang ilan sa mga ari-arian ng kanyang ama para punduhan ang mga proyekto na nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa kanyang pamilya. At sa huli ay nagdesisyon si Francisco na talikuran ang marangyang buhay at ibigay ang sarili sa Diyos. Sa harap ng obispo ng Assisi ay inalis niya ang kanyang mga mamahaling damit at ibinalik ito sa kanyang ama na nagpapakita ng kanyang pagsuko sa Diyos at pagtalikod sa yaman.
Bukod dito, si Francisco ay mayroon ding malalim na pagmamahal sa kalikasan at mga hayop. Naniniwala siya na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay magkakapatid at madalas siyang makita na nakikipag-usap sa mga hayop at kalikasan. Gumawa siya ng mga tula at kanta na nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng kalikasan, tulad ng Canticle of the Sun. Dagdag pa rito, isa sa mga mahalagang bahagi ng buhay ni Francisco ay ang kanyang pamumuhay sa mga kuweba. Sa mga kuweba ng Mount Subasio, malapit sa Assisi, ay naghahanap siya ng tahimik na lugar para magdasal at magnilay. Dito niya nadama ang presensya ng Diyos at naranasan ang mga pangitain. Ang kuweba ay naging lugar ng katahimikan at paglago ng kanyang pananampalataya. Itinatag ni Francisco ang Order of Friars Minor na kilala rin bilang Franciscans. Sila ay namuhay ng simple, nagtuturo ng ebanghelyo at tumutulong sa mga mahihirap. Ang kanilang mga prinsipyo, kababaang loob at pagmamahal sa kapwa ay nagkaroon ng malaking impluensya sa simbahang Katoliko at sa buong mundo. Number 5, John of Patmos. Si John of Patmos, kilala rin bilang San Juan Evangelista, ay isang mahalagang tao sa Kristyanismo. Ayon sa kwento, siya ang sumulat ng Book of Revelation habang ipinatapon sa isla ng Patmos na isang maliit na isla sa Greece. Sinasabing si John ay isa sa mga alagad ni Jesus at isang propeta. Sa Book of Revelation ay isinulat niya ang mga pangitain na natanggap mula kay Jesus. Ang mga pangitaing ito ay nagbigay ng babala tungkol sa mga darating na pagsubok at tagumpay ng simbahan at pati na rin ang pagbabalik ni Kristo. Ang isla ng Patmos ay mahalaga para kay John dahil dito niya natanggap ang kanyang mga pangitain. Sinasabing nanirahan siya sa isang kuweba sa Patmos na ngayon ay tinatawag na Cave of the Apocalypse. Ang kuweba ay itinuturing na sagrado at dinadalaw ng maraming tao bawat taon. Sa loob ng kuweba ay may mga marka sa bato na sinasabing ginawa ni John upang maging komportable habang nagdadasal. Ang kuweba ay itinuturing na banal at maraming kwento ang nagsasabi na dito mismo ibinigay kay John ang kanyang mga pangitain. Kaugnay pa nito, malaki ang kontribusyon ni John of Patmos sa Kristyanismo. Ang Book of Revelation ay isa sa pinakakomplikadong aklat sa Biblia dahil puno ito ng mga simbolo at metaphor. Patuloy itong pinag-aaralan ng mga scholars at theologian. Ang mga pangitain ni John ay nagbibigay ng pag-asa at babala sa mga mananampalataya na nagtuturo sa kanila na manatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Bukod sa kanyang mga sinulat, ay kilala rin si John bilang isang tagapagturo at leader ng simbahan. Number 6, John the Baptist. Si John the Baptist o si Juan Bautista ay isang mahalagang tao na kinikilala sa Christianity. Ipinanganak siya noong 1st century BCE sa Israel. Anak siya ni Zacharias at Elizabeth na parehong mula sa angkan ng mga pari. Naging kilala siya dahil sa kanyang papel bilang propeta at tagapaghanda ng daan para kay Jesus Christ. Isa sa mga kilalang bahagi ng kanyang buhay ay ang pamumuhay niya sa wilderness, lalo na sa isang kuweba bilang isang ermitanyo. Pinili ni John na manirahan sa wilderness bilang tanda ng kanyang debosyon at sakripisyo para sa kanyang pananampalataya. Ayon sa Biblia, iniwan ni John ang kanyang komportabling buhay at namuhay sa wilderness. Nagsusuot siya ng damit na gawa sa balahibo ng camel at kumakain ng wild honey at locust. Pinili niyang mamuhay ng ganito upang ipakita ang kanyang matinding dedikasyon sa Diyos at sa kanyang misyon na ihanda ang mga tao para sa pagdating ni Jesus. Ang kuweba kung saan nanirahan si John ay matatagpuan sa disyerto ng Judea. Sa loob ng kuweba ay nagdarasal at nag-aayuno si John na nagpapalalim ng kanyang ugnayan sa Diyos at pinagtitibay ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang pamumuhay sa wilderness ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magnilay at maghanda para sa kanyang misyon ng pangangaral at pagbibinyag. Maliban dito, si John the Baptist ay kilala rin sa kanyang mga pangaral tungkol sa pagsisisi at pagbabago ng buhay. Simple, ngunit makapangyarihan ang kanyang mensahe. Magsisi kayo at magpabinyag sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Marami ang naantig sa kanyang mga salita at nagpabinyag sa Ilog Jordan bilang tanda ng kanilang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Ang kanyang pagbibinyag ay isang ritual na naglalarawan ng paglilinis mula sa kasalanan at paghahanda
para sa pagdating ng Mesiyas. Gayon din, si John the Baptist ay may mahalagang papel din sa pagkilala kay Jesus bilang Mesiyas. Ayon sa Ebanghelyo, nang mabinyagan ni John si Jesus sa ilog Jordan, ay bumaba ang Espiritu Santo sa anyo ng isang kalapati at isang tinig mula sa langit ang nagsabing, "Ito ang aking minamahal na anak na lubos kong kinalulugdan." Pinatibay nito ang papel ni John bilang tagapaghanda ng daan para kay Jesus at malinaw na patunay ng pagkakakilanlan ni Jesus bilang anak ng Diyos. Number 7, Benedict of Nursia. Si Benedict of Nursia ay kilala bilang ama ng monasticism sa kanluran. Ipinanganak siya noong 480 CE sa Nursia na isang maliit na bayan sa Umbria, Italy. Lumaki siya sa isang Roman family at nag-aral sa Roma. Pero nadismaya siya sa masamang pag-uugali ng kanyang mga kaklase at ng lipunan doon. Dahil dito ay iniwan niya ang pag-aaral at nagpasya na ialay ang kanyang buhay sa Diyos. Kaugnay nito ay naglakbay siya papuntang Subiaco na isang tahimik na lugar at tumira sa isang kuweba sa loob ng 3 taon. Ang kuweba na ngayon ay tinatawag na Sacro Speco o banal na kuweba ay naging kanyang tahanan habang siya ay nagdarasal at nagmumuni-muni. Habang naroon ay tinulungan siya ni Romanus na isang monk mula sa kalapit na monastery na nagdadala sa kanya ng pagkain. Habang nakatira sa kuweba, ang kabanalan at dedikasyon ni Benedict ay napansin ng maraming tao. Marami ding monk mula sa kalapit na monastery ang humiling sa kanya na maging kanilang abot. Sa una ay nag-aalangan siya pero sa huli ay pumayag din siya. Subalit, ang kanyang mahigpit na disiplina ay hindi nagustuhan ng iba at pinagtangkaan pa siyang lasunin. Sa kabila nito ay nagpatuloy si Benedict sa kanyang layunin na magtatag ng isang komunidad ng mga monk na nananatiling tapat sa isang buhay ng panalangin at trabaho. At dahil sa kanyang karanasan ay isinulat ni Benedict ang Rule of Saint Benedict na isang collection ng mga alituntunin para sa pamumuhay ng mga monk. Ang mga alituntuning ito ay naging batayan ng monastic life sa Western Christianity. Binibigyang diin ng rule ang katamtaman, pagkamasunurin at katatagan. Pinahahalagahan nito ang balance sa pagitan ng panalangin, trabaho at pag-aaral upang makabuo ng isang maayos at mapayapang komunidad ng mga monk. Habang nabubuhay ay nagtayo si Benedict ng maraming monastery, kasama na ang kilalang Monte Cassino noong 529 CE. Ang Monte Cassino ay naging isang sentro ng monastic life at pag-aaral. Dito rin isinulat ni Benedict ang kanyang rule. Number 8, Pope Celestine V. Si Pope Celestine V ay ipinanganak bilang Pietro Angelerio noong 1215 sa Molise, Italy. Kilala siya sa kanyang kakaibang kwento bilang Pope. Tinawag din siyang Pietro da Morrone dahil sa kanyang pamumuhay bilang ermitanyo sa bundok ng Morrone. Nanirahan siya sa mga kuweba sa paligid ng Sulmona at itinatag ang isang grupo ng mga monk na tinawag na Celestines. Si Pietro ay namuhay ng tahimik at malayo sa karangyaan. Ginugol niya ang kanyang oras sa panalangin at pagninilay sa mga kuweba. Kilala din siya sa kanyang sakripisyo at pag-aayuno kung kaya't marami ang humanga sa kanyang kabanalan. At noong 1294 ay nagkaroon ng problema sa pamumuno ng simbahang Katoliko matapos mamatay si Pope Nicholas IV. Tumagal ng higit sa 2 taon bago makapili ng bagong Pope. Sa huli ay napili ng mga cardinal si Pietro bilang bagong Pope kahit na siya ay isang ermitanyo. Sa edad na 79 ay hindi niya inaasahan na magiging leader siya ng simbahan dahil na rin sa kanyang kababaang loob at kabanalan ay naniniwala ang mga cardinal na siya ang tamang tao para sa posisyon. Subalit sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay tinanggap ni Pietro ang pagiging Pope at kinuha ang pangalang Celestine V. Pero ang kanyang pagiging Pope ay tumagal lamang ng 5 buwan. Kaugnay nito ay nahihirapan din siya sa mga political problems sa loob ng simbahan. At dahil na rin sa kakulangan ng karanasan sa pamumuno at simpleng pananaw sa buhay, ay nagkaroon ng mga problema sa administrasyon. Samantala noong December 13, 1294 ay nagbitiw si Celestine V sa pagiging Pope na itinuturing na isang bihirang pangyayari sa kasaysayan ng simbahang Katoliko. Ginawa niya ito upang makabalik sa kanyang simpleng pamumuhay bilang ermitanyo at upang bigyan daan ang mas may kakayahang leader. Tinanggap ng mga kardinal ang kanyang pagbibitiw at si Boniface VIII
ang naging kapalit niya. Subalit pagkatapos ng kanyang pagbibitiw ay bumalik si Celestine V sa kanyang pamumuhay bilang ermitanyo pero hindi siya nakaligtas sa mga intriga ng simbahan. Inaresto siya ni Pope Boniface VIII at ikinulong sa Castelfumone sa Lazio kung saan siya namatay noong 1296. Number 9, Saint Cuthbert. Si Saint Cuthbert ay isang kilalang santo sa Christianity sa England. Ipinanganak siya noong 634 AD sa Northumbria, sa northern part ng England. Kilala siya sa kanyang malakas na pananampalataya at dedikasyon sa Diyos. Gayon din ay malaking bahagi ng kanyang buhay ay inilaan niya sa pagdarasal at pagninilay sa mga tahimik na lugar. At ang kanyang pinakamahalagang kontribusyon ay sa Lindisfarne, na isang maliit na isla na tinatawag ding Holy Island, kung saan siya naging obispo at pinuno ng monastery. Naging sikat si Cuthbert dahil sa kanyang kakayahang magpagaling ng mga may sakit. Noong bata pa siya, ay nagkaroon siya ng pangitain na nag-udyok sa kanya na sumali sa Melrose Abbey, isang komunidad ng mga monk na itinatag ni Saint Aidan. Dito nagsimula ang kanyang mahabang buhay bilang isang monk pare at kalaunan ay naging obispo. Samantala sa Lindisfarne ay kilala si Saint Cuthbert sa kanyang pagmamahal sa kalikasan at sa kanyang mga act of mercy at pagpapagaling. Maraming naniniwala na kaya niyang magpagaling ng mga may sakit sa pamamagitan ng kanyang mga panalangin at paghawak. Marami ding kwento ang nagsasabing kaya niyang makipag-usap sa mga hayop na nagpapakita ng kanyang malapit na koneksyon sa kalikasan. Ngunit kahit na siya ay isang obispo, ay pinili ni Cuthbert na mamuhay bilang isang ermitanyo sa Inner Farne Island, na isang maliit na isla malapit sa Lindisfarne. Doon ay namuhay siya sa isang simpleng kuweba na ginawa niyang tahanan at lugar ng pagninilay. Ang kanyang desisyon na mamuhay ng mag-isa sa ganitong liblib na lugar ay nagpapakita ng kanyang malalim na pagnanais na magpakumbaba at maglaan ng kanyang buhay sa taimtim na pagdarasal at pagninilay. Subalit kahit na nag-iisa ay marami pa rin ang bumibisita sa kanya para humingi ng payo at mga panalangin. Naniniwala din ang marami na nagdudulot siya ng mga himala. Nagpatuloy ang kanyang pamumuhay bilang isang ermitanyo hanggang sa kanyang kamatayan noong 687 AD. Pagkatapos ng kanyang kamatayan ay inilagay ang kanyang katawan sa isang libingan sa Lindisfarne, ngunit kalaunan ay inilipat sa Durham Cathedral upang ilayo ito sa mga pag-atake ng mga Vikings. Number 10, Barsauma. Si Barsauma ay isang kilalang ermitanyo at ascetic na ipinanganak noong 5th century CE sa Edessa na ngayon ay kilala bilang Şanlıurfa sa Turkey. Bata pa lamang siya, ay sumali na siya sa grupo ng mga monk at pinili niyang mamuhay ng tahimik at religious life upang mapalapit sa Diyos. Ang malaking bahagi ng kanyang buhay ay ginugol niya sa mga kuweba at disyerto na naging simbolo ng kanyang pagsasakripisyo at debosyon sa kanyang pananampalataya. Nakilala si Barsauma dahil sa kanyang matinding pagsasakripisyo at kababaang loob. Ayon sa mga kwento, siya ay nanirahan sa isang kuweba sa labas ng Edessa kung saan siya ay nag-ayuno, nanalangin at nag-meditate ng walang tigil. Dahil dito ay maraming tao ang na-inspire sa kanyang pamumuhay at hindi nagtagal siya ay naging isang spiritual leader at guro sa kanilang lugar. Maraming disciples ang lumapit sa kanya upang humingi ng payo at inspirasyon. Nagturo din siya ng mga aral tungkol sa kabanalan, pagsasakripisyo at ang kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos. Samantala, isa sa mga kilalang kwento tungkol kay Barsauma ay ang kanyang laban sa mga heretic sa kanyang panahon. Aktibo din siyang lumaban sa mga heretic at itinaguyod ang tamang turo ng simbahang Kristiyano. Ang kanyang mga aral ay nagpatibay sa paniniwala ng mga tao at itinuro ang tamang doktrina sa harap ng mga maling turo. Ang kanyang dedikasyon sa pagtatanggol ng pananampalataya ay nagbigay inspirasyon sa marami at nagpapatibay sa kanyang reputasyon bilang isang banal na tao. Bukod pa dito, ay may mga kwento din ng mga himala na nangyari dahil kay Barsauma. Sinasabing may kapangyarihan siyang magpagaling ng mga may sakit at gumawa ng iba pang mga himala dahil sa kanyang malakas na pananampalataya. Ang mga kwentong ito ay nagbigay daan sa kanyang pagiging santo sa mata ng mga tao.